Sobrang nag-crave ako nitong puto pao or white puto. Kaya naman kahapon, after akong gumawa ng baon serye, ay ito na yung ginawa ko diretso na. Kailangan natin yung cake flour. Wala nga lang akong cake flour na available, kaya gagawa tayo ng DIY. So, sa in a bowl, naglagay ako ng 2 cups ng all-purpose flour. Binawasan ko yan siya ng 4 tablespoon. At i-replace natin ng 4 tablespoon ng cornstarch. Tapos, yun na, meron na tayong cake flour. Imimix lang natin yan mabuti or mas maganda pagka sasalain natin yan. Talagang inagahan ko ang paggawa niyan para madala kasi ni Belle at meron siyang dadaanan doon na friend namin na pagbigyan ko niyan. Then, agad ako ng 1 cup ng fresh milk at dapat half cup ng water lang yung ilalagay dyan. Nagiging 1 and a half. Sundin nyo ang nilalagay ko sa screen. 1 and a half cup ng sugar, 6 teaspoon ng baking powder at 1 teaspoon ng salt. At kailangan natin ng 10 egg white. Unang bukas ng itlog, basag. Kaya kailangan kong isalin yun lahat. Hindi pwedeng mahaluan ng yolks yung whites kasi nga hindi yun mag-stiff. Kailangan natin yan para sa ating mirang. 10 egg yung kailangan natin, egg whites lang. Tapos yung size dyan ay medium lang yan. At mas madaling magiging mirang yan pagka room temperature yung gagamitin natin. So sa paggawa ng mirang, nag-add ako ng 1 teaspoon ng cream of tartar. Kung wala kayong cream of tartar, pwede naman patak ng lemon juice. Gumamit ako ng hand mixer dyan at imimix lang natin yan until mag soft peak. Pagka ganyan na siya, ganyan okay na yan. Hindi naman yung over kasi mag-dry yan siya or matigas yung ating puto. Ang kinalabasan ng puto natin medyo dry. So yung ating flour mixture kanina dumami na kasi nga napalpak at nag-add ako ng 1 cup ng flour kasi namali ako paglagay ng water. Dapat half cup lang yun. Nagiging 1 and a half cup. So kailangan kong habulin yung consistency ng flour mixture natin, yung butter. So iba kasi talaga pagka hindi pa nakakape, lutang. At wala akong ibang malalaking mixing bowl kaya pinagkasya ko talaga, dinahan-dahan ko lang yung mag-mix para hindi lang talaga siya matatapon or hindi lang mag-spill dyan sa counter. So, dahan-dahan lang dahil masyadong puno. So, pag mix naman sa ating mirang at yung ating flour mixture, kailangan isang lang siya, isang direction lang, dahan-dahan para hindi siya ano bang tawag dito, para hindi ma-deflate yung ating mirang. While nag-prepare ako niyan, ay syempre, nagpakulo na tayo ng tubig para ating steam yan ng 15 to 20 minutes. So, for the kain lang naman yan, ginamitan ko yan ng, anong tawag dyan na aluminum foil na lagayan. Basta, wala na tayong molder na maliliit dahil masyadong aksayado sa oras yun. So, ito na nga yung ating palaman para magiging puto pao siya, yung leftover ko na palaman ng ating chicken asado siopaw, yun na yung nilagay ko. Bali, nakalagay lang yan sa freezer, tapos nilabas ko na lang yan kagabi. Sa toppings naman, huwag na kayo maghanap ng salted egg. Ayoko din ng regular egg na ilagay dyan. Malansa kasi, pag hindi na ubos, tapos iinitin, di ba mahirap? So, yung nilagay ko lang dyan ay shredded cheddar cheese. Pwede naman kayong gumamit ng quick melt cheese. Tapos, improvise na steamer yung ginamit natin. Tapos, kakabira natin yan with clean cloth yung cover. At ang ating 10 yolks ay huwag kayong mag-alala at magagawa natin ng paraan. Yung puto pao, in-steam ko lang yan ng 15 to 20 minutes. Depende kasi sa molder na ginamit nyo. Yung unang naluto ko dyan ay pinadala ko agad-agad kay Belle. Yun na lang yung hinintay niya. Meron kasi siyang appointment sa clinic para sa kanyang diabetes. Tapos, meron akong pinapadaanan sa kanya na friend na meron daw siyang ibigay sa akin. So, para sa thank you ay nagbigay ako ng itong puto pao nga. Malapit lang kasi si Casey dito. Shoutout kay Casey. Tapos galing si Belle sa clinic. Pwede niya namang madaanan doon. Nung dumating naman si Belle, after siyang umalis or after siyang pumunta ng clinic, ito na nga at kumain na kami ng almusal. Ito yung almusal namin, syempre with coffee. Ang lahat ng yun nakagawa ako ng 4 na tab na ganyan kalaki. Masarap din sana yan with pork asado para magiging pork asado pao. Kaso lang wala tayong pork dito. Sa Pinas na lang yun mangyayari. Meron tayong puto. Huwag niyo akong sabihin na kailangan kong fasting. Char. Kape. Tara kape. Late morning mga tao. Kape. Super lambot niya. Diba? Late morning kasi galing din ako ng check up. Hindi check up. Medicine refill. May kamay na nagnakaw. And thank you itong puto. Puto pao.
Sayang no, kagabi ay kahapon ay kanina. Kagabi nga. Dito si Marlon. Biglahan dumas niya. Biglahan ko mataktok. Ba't doon dumaan? Pero Baka sinabi naman na Gemma na nakasunod si Baka Marlon. kumakatok siya. Doon? Baka nasaraduhan? Or gusto niya lang dito duman? Hindi, kumakatok siguro siya or nahihiya siyang kumatok dyan. Nandito yung mga amo. Kaya doon siya napunta. Buksan niyo yung pintuan. Lambot. Wala na. Finish na ang diet. Akala ko kanina, mamaya ka pa kakain. Kaya hindi kita nilagyan ng creamer. Kakain na pala siya. Luto. Dapat may niluluto pa siyang leche plan. Sayang yung yung egg yolk. So, diniretso ko na ang gawa. Sa Yung steamer ng tubig, ay yung tubig ng steamer pala, baliktad. So, para dalawa na to. Dapat isa lang no. Para pantay ba? Pantay. At yung gusto niya, na nagputo eh. Fatima ba? Meron din to sa benta ng ganito. Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon ba? Sa malapit sa Bata, sa Lemanya. Nakita ko lang sa pumunta kami doon. Ano nga ba yung binili ko dati? Pumunta ako doon. Hindi ko na matandaan kung anong kakanin yun. Alam mo, Pwede pag ginawa mo dun yun, Kung pwede pala papakyawin. Tapos, ito pala yung pinadaanan ni Casey at ibibigay nga daw sa amin. So, ito yung word doon na ano bang tawag dito? Keratin hair spa. Sobrang ganda na. Try ko to kanina. Napaka soft ng aking buhok. Oh, punong-puno siya. Hindi talaga siya logi. Galing daw to sa Pinas, sabi niya. Tapos, pauwi na rin siya sa Pinas. Meron pang 2 natira. So, binigay niya sa amin. Tingnan niyo naman, guys. Halatang galing sa Pinas. Naka-cover pa. So, maraming salamat, Casey. Siya din yung dinaanan namin nung December ba yun, Day? Ay, nung Eid pala na umalis kami. Siya din yung dinaanan namin na nagbigay ng perfume sa amin ni Belle na Bath and Body Works. So, maraming salamat, Casey. Thank you so much.